Napansin niyo ba mga kapatid na siguro sa tulong na rin ng social media, maraming naging content creator na mga ah, manggagamot, yan, mga lumalaban sa magkukulam. Pero mapapansin niyo, ako sa observation ko, sa mga narinig ko lang, maraming mayayaman ang nasa occult because it's power. Kaya nila magbayad. So meron silang mga binabayaran para patayin yung kanilang competitors or masolo nila yung kumpanya, mga ganyan. Binabayaran nila para to spiritually attack yung mga tao. Yung mga mahihirap naman, nagpa-practice sila mismo sa sarili nila ng occult or nagpapakulam din sila. Pero may hard-earned money mo, ibabayad mo para manakit. Some people justify yung mga ginagawa nilang ganun because sila naapi, wala silang remedyo sa judicial system. Yung iba naman di umano may valid na dahilan. Kagaya nga nun, walang remedyo sa judicial system or they feel wrong, inapi sila so gagawa na lang sila ng something na hindi tatayo sa court of evidence. Diba? Hindi kinikilala ng jurisdictions ng mga korte na ebidensya yan. Kung ano man yung makikita, sino man yung makakakita kasi basically you just have to trust. Yung sasabihin ng tao ay pwede naman magsinungaling yun. Lahat naman, hindi yun hindi sila tatayo na facts. Pero alam niyo mga kapatid, ang hindi nakikita ng mga taong gumagawa ng ganun is nagiging alipin ka o nagiging tauhan ka ng masamang entity o kung ano man yung entity na pinanggagalingan ng kapangyarihan na ginagamit mo para manakit. Marami na akong mga kaibigan, kaanak na inatake spiritually na ganyan. And lahat naman tayo inaatake, iba-iba lang yung pag-aatake. And ako rin, di umano, I was sinumpa ng 19 na babae, pinakulam ng 2 pamilyang mayaman at may 2 makapangyarihang manggagamot na gusto akong gawing alipin at mayroong mga kaanak na gusto rin akong gawing sunod-sunuran sa kanila. Sabi ng yung pinaka-unbiased na manggagamot na sa pananaw ko, tama yung sinasabi niya. Wala ka namang finid na information, biglang binasa ka na lang, alam niya na. Pati sagot mo sa exam, binubura, mga ganyan. But, mga kapatid, no, we should remember, sana, ganito na lang. Kung tayo ay inagrabyado, lagi nating tatandaan, si God na ang bahala sa kanila. Kasi yun ang Diyos ng hustisya, si God. Huwag na tayong gumanti, huwag na tayong gumamit ng mga demonyo kasi yung galit natin sa pagkakaapi sa atin, bagamat tayo yung api, tayo yung nasa tama, kunwari, pag ginamit natin, gumawa tayo ng mga ganun, magiging alipin lang tayo ng kasamaan. At ikalawa, bukod sa si God na ang bahala sa atin, we should always believe na poprotektahan naman tayo sa mga ganun ng Panginoon. Panginoong Diyos lang yung may kapasidad na magprotekta sa atin.